So, yun nga guys, no, eto nga, yung pinakita kong video na to, ay tungkol nga sa mga pinagsasabi na naman ngayon ni Sarah. So, kung ano-ano ang sinasabi na naman nga nito ni Sarah na tungkol nga dito sa ating bansa, na talaga namang parang sila ang may gawa nito, no? Alam niyo yun? Sila pala ang may gawa pero nagagawa nito ni Sarah na baliktarin. So, isa-isahin nga natin, ano nga ba itong mga reaction natin dito sa bawat mga sinasabi nito, bawat punto ng video to. Ito. Sara Duterte kay Pangulong si Vice President. Wait. May duda ang palasyo sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagpapase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. So yun, no? Talagang paniwalang-paniwala siya na mataas ang rating niya. Base daw ito sa ginagawa ng isang leader. Ang alam natin, lahat tayo, ang alam natin si PBBM, ang laging nag-i-inaugurate ngayon, laging nagkakat ng ribbon para sa kanyang mga project na natatapos na ngayon. Siya, wala man lang tayong nababalitaan na meron siyang inaugurate ngayon, kinakat ngayon, na merong natatapos na dinadaluhan man lang ng mga kabinete or ng mga officials ng gobyerno na dinadaluhan man lang na natapos niya. Ano ba naman yung imulat natin yung mata? BP Sara, grabe ka magsinungaling, grabe ka magpaasa sa iyong mga supporters. Yan ba yung gusto mo, yung wala ka namang nagagawa, pero ang taas-taas ng ratings mo, hindi ka na ba dyan nahiya? Yun lang masasabi ko, BP Sara. Ang taas ng ratings mo, pero saan ang mga kinakating ribbon mo para sa iyong project na natapos na Eto, recently, ang ating PBBM ay nag-inaugurate ng subway sa Metro Manila. Sa may BGC station, so ilang station yung natatapos na 50%. At talaga namang ito ay ipinagamit na or tumatakbo na. Hindi lang yan, ang dami-dami pa. Sa Anisip ko na Facebook, makikita nyo po dyan ang updated na mga projects ng ating Pangulo na natatapos or ginagawa niya. Meron pa nga nagko-comment dyan na, ay, kasinungalingan na naman ito. So guys, mag-update ka or magpo-post ka ng mga kasinungalingan ni PBBM. Anong klase yan? Hindi naman po kami ganun, hindi kami ganun klaseng tao na magloloko-loko ng isang post namin na hindi naman talaga nagawa. Kung gusto nyo po yung mga gaalinlangan sa mga project ni PBBM, kung totoo nga ba ito, puntahan nyo po. Bawat uploads dyan ay meron po yung lugar kung saan yan. Puntahan nyo po kung totoo talaga ito at magtanong-tanong din po kayo. Isa pa, ang sinasabi nila ay inaangkin na naman daw ito ni PBBM. Ay di puntahan nyo po at magtanong uli kayo kung kailan ito ginawa, kung kailan ito hinukay. Ganun lang po yun. Wag po kayo magsasalita na inaangkin ito. Marami naman pong paraan para mapatunayan nyo or uriratin nyo ito kung talaga bang totoo itong proyektong ito. Di ba po? Okay. Pero tila hindi matanggap na Malacanang ang resulta ng survey. Lalo na ikukumpara ito sa negative 3 net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa rating ng PISE. Kung ang susunod mong katanungan sa nagmumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan, ang Pangulo, ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Dagdag ni Castro. Totoo naman hinahanap namin kung saan niya ba kinukuha yung mga survey niya na napakataas. Samantalang kailan lang siya dumating dito sa Manila. Pagdating niya, ano yung mga ginagawa niya. Nagsasalita siya ng nagsasalita tungkol nga sa impeachment niya, na naghuhugas siya ng kanyang pagkatao na wala siyang kasalanan, na yung impeachment lang raw ay paninira sa kanya, pampupolitika sa kanya. Yun lang naman ang ginagawa mo pagdating mo galing dahig. Wala ka pong binubuksan man lang, wala ka pong kinakating ng ribbon na mga project mo. Saan? Never ka na nga uling nagpulot ng basura. Buti kung nagpulot ka uli ng basura, di dapat nakita namin yan.
alam nyo, pakita lang tao yung ginagawa nyo eh. Nagpupulot kayo ng basura, ilang araw lang yun. Kung itinutuloy-tuloy nyo yun, edi matutuwa pa kami sa inyo. Gayahin nyo kaya yung mga nagbablog dyan na naglilinis ng mga basura. Edi matutuwa pa kami sa'yo, kaso pakitang tao mo lang yun eh. Para sabihin, ay may ginagawa ang Vice President. Kaso ngayon, ano pang ginagawa? Puro ka na lang papresko ng papresko, di ba? So sana po ang mga survey ratings na to ay hindi magsilbing paglilin lang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. May puna rin si Vice President Duterte sa lagay ngayon ng bansa nang tanungin tungkol sa 2028 presidential elections. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan? Tingnan mo, wala ka nang inisip, kundi yung 2028 elections. Dapat nagsisilbi ka muna sa mamamayan. Dapat nagsisilbi ka muna sa bansa bago mo isipin yung 2028 elections. Sinasabi niya meron pa raw bang Pilipinas na makikita ang mga taong bayan dito sa Pilipinas. Meron pa rin daw bang bansang Pilipinas. For your information naman, BP Sara, ito yung masasabi ko dyan thankful po tayo. Dapat kayo maging thankful din kayo dahil ang bansa natin ay lubog na lubog sa panahon ng tatay mo. Diba napakaraming nangyari sa panahon ng tatay mo. Okay? At si PBBM lang ngayon ang nagtatayo nito. Lugmok nga, diba? Nakita nyo, sabi nga ni Pangulong Duterte noon, hindi niya kayang supilin ang korupsyon. Hindi niya kayang linisin ang drugs. Kailangan meron kayong italaga or meron kayong iboto uling isang Marcos. Merong ngayon na iboto or na ilagay natin si PBBM sa gobyerno. So ngayon, anong sinasabi mong baka wala ng bansa? Ngayon, ang bansa natin ay uunlad na. Ngayon, unti-unti na itong nananagana. Alam niyo yun? Yumayabong, kumbaga sa halaman, ang bansa natin noon ay tuyot na tuyot sa panahon ng tatay mo. Pero ngayon, nananagana. Biruin mo ba naman ang flood control? Noon pa yan sa panahon ni Duterte pa yan Ang baha ay konting ulan lang ay binabaha lalong-lalo na sa Metro Manila. So ngayon, nakita yan pag-upo ni PBBM at anong nangyari? Inimbestigahan kung bakit nagbabaha. Di ba nakita nga ngayon? Nakita nga ngayon kung ano ang problema, bakit nagbabaha. Diba ngayon nagagawaan na ng solusyon yung mga nangyaring baha na yan, yung mga nangyaring katiwalian na yan. Hindi pa ba kayo nagpapasalamat? Kami kasing mga loyalista nagpapasalamat kami dahil ang pagnanakaw, dahil nga dyan sa pagbaha na yan, na ninakaw ng mga kawani ng gobyerno na gumagawa dyan sa flood control na yan, ay nasa kote na. Nahuli na sila. Di ba nga nakakulong na? Ano pa ang sinasabi mong wala ng bansa? Eto nga, yumayabong na uli ang ating bansa. Alright? At nakikita nyo yung mga infrastructure na tinayo dati ng tatay mo na gumuguho. Ay ngayon, unti-unting nire-repair at inaayos ni PBBM, di ba? Kaya anong sinasabi mo na mawawala ng Pilipinas? Ngayon ay napakaganda, binibigyan ng mga kaukulang pangangailangan ang mga kababayan natin, ipinaglalaban ang West Philippine Sea. Di ba sa panahon ng tatay mo, ang West Philippine Sea ay pinamigay nyo? Nagtayo nga ng mga artificial island ang mga Chinese doon Para ano? Para yung mga Chinese ay magkaroon ng karapatan na pumaroon diyan sa magbalik-balik diyan sa West Philippine Sea, di ba? Yan nga ang ginawa ng tatay mo Kaya nga ngayon ay pinaglalaban niya ni PBBM tapos sasabihin nyo mawawala ng Pilipinas dahil lubog sa baha. Sa ngayon, ang mga korap po ay nangingimi na silang magnakaw. Dahil nga si PBBM ay talagang napakahigpit ngayon ng pakikipaglaban niya dito sa corruption na to. 'Di ba? Ano ba bakit magiging
magiging mawawala. Bakit mawawala ang Pilipinas? Ha? Nakikita nyo ang mga, ang dami-dami niyang ginagawa eh. Yung subway na lang, yung pasyalan na lang na yan ng Esplanade, yung Esplanade dyan sa Maynila ay napakaganda na ng ginawa niya. Oh. Ano pa ang gusto nyo? Yung mga baha-baha ngayon ay ginagawa na ng paraan. Inaayos yung mga kalsada na lubak-lubak na hindi talaga pinansin ng mga pangulo noon pa. Tapos sasabihin nyo, lugmok na lugmok. Kawawang-kawawa ngayon ang bansa. Hindi totoo yung sinasabi mo, Sara. Dahil nga ngayon ay pinapaganda ng husto ang EDSA. Nakita nyo ang EDSA? Ang ganda-ganda na. Oh. Di ba lubak-lubak yan? O ngayon, ang ganda-ganda na. Ano pa ang gusto nyo? Gusto nyo, makikita nyo naman yan eh. Ngayon, malapit na ang tag-ulan. Makikita natin kung talagang naremedyohan na ang mga baha-baha ngayon. Kasi 'di ba, all over the Philippines nagpapalinis ng mga estero ang ating may programa siyang ganon. Nagpapalinis ng estero ang ating mahal na pangulo. O kaya makikita natin yan sa tag-ulan kung babaha pa ba ito ng sobra-sobra. Yan dyan sa Quezon City, yan pinapagawa niya na rin ng Quezon City kasi dyan sa Commonwealth, grabe ang baha dyan. O 'di ba? Anong sinasabi nito? Wala na raw, kasi, sabi nga niya, sabi ni Sara, baka wala raw eleksyon. Gusto talaga namin walang eleksyon. Gusto talaga namin ma-extend si PBBM dahil sa ginagawa niya ngayon, tingnan nyo. Kahit ano na lang na makita niyang sira, inaayos niya. Kumbaga, inaangat niya uli ang Pilipinas. Di ba, lugmok ito, kunyari, nadapa ito. Tinatayo niya uli ang Pilipinas ngayon. Anong sinasabi mong wala ng Pilipinas? Tumigil ka. Nakakatawa ka na lang, Sara. Hindi namin alam kung saan mo kinukuha yung mga sinasabi mo. Alright? Ang sinasabi mo ay puro pang brainwash. Pero hindi mo na kami maluloko, Sara. Aminin mo na lang na mai-impeach ka na. Aminin mo na lang na nagnakaw ka. So, harapin mo na lang ang impeachment. Huwag ka nang salita ng salita. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, huwag ka nang salita ng salita. Ayusin mo na lang or isipin mo na lang yung kaso mo. Okay? Yun na lang ang isipin mo kasi may nagmamahal na sa bansa at may nag-aasikaso na sa bansa. Okay? Bye! Thank you, guys.